Okay mga boss, so ito yung ano, tanggap natin. Schedule nga concert 502B. Yan. May nakalagay pa na sulat o dedication yan. Kay ano to pala, kay Kuya Librado Agustin, owner of concert 502B, may number pa yan. Yung issue niya, number 1, working. Makalaskas siya sa bandang kanan kapag unang bukas. Lahat ng push button switch ay nagana, nagana, malfunction, is bus, EQ. Ibig sabihin hindi siya nagana kasi malfunction nga. Main volume kumakalaskas pa rin kahit nakasagad ng hina. Ayun. Yung dalawang selector housing ay natanggal na ang dikit. Tinutukuran ko na lang ng ice slapstick. Ayun. Note, masyadong na makapalikabok, kayo na po ang bahala kung kailangan hugasan para makita ng mais kung may kailangan pang palitan na pyesa. Palitan nyo na po yung pyesa na sa tingin nyo ay kailangan palitan. Chat ka lang po pag may concern. Ayan, si Kuya Ago. Yan, tama nga sabi niya, kalas na itong yung tapos itong mga switch nagmamalfunction na. So papalitan na natin yan. Then buksan muna natin para makita natin. Okay mga boss, so nabuksan na natin. Tama siya, medyo malikabok na nga, pero hindi naman siya kasing lala na mga dating nagagawa natin. Parang magkaiba na yung kulay, medyo na. Tapos itong kalas na, yan didikit nga natin yan. May napansin lang ako dito na hindi nabanggit ng may-ari na pinaka-concern, o baka hindi rin niya alam. Yung capacitor mga boss, bloated na. Ayan, kung mapapansin nyo yan, lumubo na siya. Tsaka umangat na rin dito yung Yan ang hindi napansin ng may-ari. Papaalam natin yan. Dito naman sa mga sa mga maliliit na pyesa, halos parang wala naman siyang kinalawang, parang corrosion lang yung ganyan. Baka madala pa yan sa hugasan natin, baka madala pa, adi walang problema. Hindi tayo magpapalit ng mga maliliit na kinalawang dyan. Malakas yung pakiramdam ko na malalaman natin yan pag nalinis na talaga. Ito parang may parang ayusin natin. Ito may kalawang pala mga boss. Tingnan natin. Ayan putol na nga. Putol na nga yung paa. So magpapalit tayo niyan. Sa isahin na lang natin. Baka yung iba dyan may kalawang na rin. Ayun, putol na nga. Nagalaw ko lang, naputol na. Sa isahin ko lang yan, pero kailangan hugasan muna. Di napansin ko din dito. Tika lang, malabo na yung ilawan natin. May resistor pa dito na isa. Ayan, sunog na rin. Kausapin ko muna yung may-ari para para tuloy-tuloy tayo sa gagawin natin. Okay, saglit lang mga boss. Okay mga boss, tapos na natin malinis tong mga mga board. Nahugasan na natin. Ayan, malinis na. Maglalagay na lang tayo dito ng mga potentiometer switch. Yung switch pala na mahaba, maghahanap na ako ng pamalit kasi anong nangyari, basag na pala yung nyo. So kailangan palitan na din talaga siya. Tapos dito sa input wala namang problema dito. Dito naman sa may volume, switch pa rin at saka volume ang papalitan. Yung nakakalas natin yung wire, wala yan. Pati itong okay naman to. Yung concentration natin ng repair dito muna sa mainboard. Ayan. Okay. So isa-isahin ko na lang yan kung may makita tayong kalawang dyan, buko dito sa tawag dito yung 33. Yan, 33 picofarad. Pwede naman dyan. Kaya may nakalagay yan na 101/2. Pwede yan, 33 hanggang 101 pwede po yung dyan. Yan yung pinaka Kadalasan sa mga sira ng ganito, nagkakaroon ng putok-putok na tunog o ragas-ras. Kung medyo mas malala,
nagkakaroon ng DC out yung amplifier dahil dito. Yan ang mga very common na na-encounter ko dito sa pagsira tong 33. So pag ganito sigurong nag-open, nagkakaroon ng hindi malinis na tunog yan. Kaya pinapalitan natin. Sa na-encounter ko naman dati, nakabili ako ng ganitong 33, bagong kabit, tapos mga isang oras lang ginamit ng may-ari, hindi na nag-switch yung relay. So hindi na siya nag-switch ang relay. Sinukat ko na agad dito kung may DC out. Yun na nga, may DC out. Naghanap na ako dito nung time na yun, hindi pa ako nag-experience na nagkaroon ng defective yung ganitong 33. So nagpalit na ako dito ng mga transistor. Ayan, wala pa rin resistor. Chinik ko na capacitor. Chinik ko din tong mga senior diode na 27 volts. Wala pa rin. Sabi ko, ang pinalitan ko lang dito, resistor. Na-check ko din isa-isa, baka may change value, wala pa rin. Wala na ako napalitan hanggang dito. Bagong kabit yan. Walang kalawang. Hindi ko pa na-experience na may sirang ganyan. So doon pala mga boss ang sira. Nung inaktol kong palitan, wala yung DC out. Kaya pinagkumpara ko siya doon sa meron akong video niyan doon eh. Ilagay na lang natin dyan sa screen, panoorin nyo. Hindi ko agad nakuha yung sira. Sabi ko, andito lang yan, hindi naman lalayo yan eh. Yung pala, pag pagkabit ko nito ng panibago uli, umokay na. Mayroong factory defect na ganito minsan, o kaya yung pinaka low quality. So far, halos wala naman tayo nakita ditong katulad nitong ito lilinisan na lang natin, tanggalin natin. Yung fuse, okay yan. Ayan buo pa yung fuse. Ang gagawin na lang natin dyan, kasi nangitim na yung mapapansin yung mga boss, nangitim na yung kikis-kisin na lang natin yan para pumuti ulit. Ayan, nangitim na yung terminal nya. Pag kiniskis natin yan, ayan. So kikis-kisin natin para malinis ulit. Baka magkaroon ng loose contact dyan. Pag ganitong nangitim na, linisan nyo na. Tsaka isolda nyo na lang para sigurado. Okay? Halos malinis na. At very thankful tayo dahil wala namang ganong malalang sitwasyon dito sa amplifier na to. Gumagana naman daw to, sabi ng may-ari. May hindi lang malinis ang tunog, kumbaga may parang kaluskos. So yun lang, i-double check ko muna to. Susuyurin ko to, tapos pag palitan na natin, maglalagay tayo ng bagong filter capacitor. Then tanggalin na natin tong 33. Meron tayo dyang 33 na original, galing ng Taiwan yung kakabitan natin. So yun lang mga boss. Mga boss, update tayo dito. Nagpalit tayo ng volume switch na bago, dalawa. Ganon din dito, mga potentiometer. Ayan. Wala naman tayong nakita ditong ibang kinalawang, at yan, swerte nga tayo. Kasi matitibay yung mga piyesa na nakakabit dito sa Concert 502A. Ang naging problem natin dito ay ito. Wala kasi akong stock niya ng ganito. Ito yung kamay ko yan. Ito yung pinaka original niya na may itim na rin May itim na rin yung tsaka basag. Kaya hindi na pwedeng ilinis. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng lumang ganito housing. Tinanggal ko yung tinanggal ko yung luma niya. Yan may itim na Kaya magkakaroon ng loose. Tapos nagtanggal ako ng dalawang ganito. Tinanggal ko itong mga pin niya at saka yung contact sa ilalim kasi may itim na rin. Kaya yung housing na nagamit natin yan, pero yung bago na yan. Yan. Tapos dito naman, ayan, nagkabit na tayo ng dalawang bagong capacitor. Resistor na nasunog dito. Tsaka yung dalawa yung naputol yung paana na capacitor dito. Then yung apat na yan na 33 picofarad yan. Yan, 33 apat. Okay naman yung maitim lang yung pero hindi naman talaga kalawang yan. Kumbaga nangitim lang yung So, ang susunod natin na gagawin ay yung lilinisan natin yung kaha, din ititesting natin to mga boss. Update ko lang kayo pag na. Mga boss, so ito na yung natin. Bali, kinabit na natin speaker at saka jack. Tingnan natin kung ano mangyari.
Natapos na nating linisan, palitan na potentiometer, mga switch capacitor, mga kinalawang dito. Ngayon, kung wala nang problema, tuloy-tuloy na to. Pero kung may sira pa, mag-i-start tayo ng troubleshooting. Ngayon, mas mapapabilis na kasi wala na tayong isipin. Focus na lang tayo dun sa ano. So, yung mga nakalas dyan, nadikita na natin. Try na nating i-on. Nakadaan pa pala yan ng test valve. Yan, umandar na yung pan. Yung relay. Ay, parang mayroong kaluskos mga boss ha. Ayan o. Yan. So try nating ilipat sa ano. Ilipat natin dito sa kabilang channel, sa left. Wala, tahimik. Tingnan nga natin yung ano natin. May sounds ba? Meron. Tahimik yung ano, yung left, yung right ata ang may ano. Meron. Pero may sounds ba? Pero mayroong kaluskos. Ano ba gagawin natin? Para malaman natin kung saan nagmumula yung kaluskos, i-isolate natin yung main amp dito sa preamp. Tatanggalin natin yung input. Yan. So, patayin ko muna. Din tatanggalin natin yung input, yung main input ng ano. Yan. Saka natin i-on uli. Tingnan natin kung may ayun, lumakas lalo kaluskos. Ayan. Kabila. Lipat natin sa kabila. So, okay yung kabila. Walang kaluskos. Itong kabila, yung right, meron. Yan. Meron siya. Meron siya. Meron. So, ang gagawin natin dyan, ito troubleshoot natin yung right. Saan ba yung right? Kadalasan yung right, dito yan. Itong section na to. Tatanggalin ulit natin tong mainboard. Itong mainboard, tatanggalin natin ulit yan. Tapos ito troubleshoot natin yan. So, ang mangyari dyan ay do-double check natin kung talagang yung right, ano, magbabaybay tayo dito simula sa speaker yan. Yung right, ito yung pinaka-wire nya. Kulay pula yung right. Yung ano kasi left ay kulay puti. So, susundan natin yung relay. So, kalasin ko muna tong board mga boss. Pula. So, ditong party, itong relay na to. Ilawan natin. So, ayon dito, kulay pula, ito. So, tingnan natin yung relay na malapit dito. So, ito yung relay. Ayan. So, baliktad dito mga boss. Yung right, ayan o. Ito yung relay, yan. Pak, takbo dito. So, nasa kabilang linya mga boss. Nasa kabilang linya yung right, ito. Kasi itong isa, yung left, ito yun eh. Tapos papunta yan dito. Yan, ito na yun. So, ditong linya yung left baliktad. So, babaybayin lang natin yan. Ibig sabihin, magpupokus tayo ng troubleshooting dito. Yan. Papunta dito sa section na to. May na-encounter ako nito dati na nagpalit ako lahat nito dito ng pyesa na gano'n na kumakaluskos. Dito sa PNP na driver transistor. Yan muna ang una nating kakalasin at susubukan natin kung magagawa natin. Try muna natin yan. Yan ang una kasi ang nagkakaroon yan ng corrosion minsan. Kalasin natin yan, linisan o kaya ano, saglit lang. Okay mga boss, okay nalas natin tong ano, power driver transistor na A940. Kasi nakwento ko nga kanina na may na-experience ako dati na dito ang problema, nagli-leaking. Tapos, ayan, katulad nyo, may ano na, nag-i-start na yung corrosion nya. Ayan, ilagay natin dito. Ayan, nagkakaproblema na siya dyan. Ayan. So, actual natin tong papalitan. Tapos, i-double check din natin yung board. Kasi minsan, yan, tumatawid na yung nagkakaroon ng, nagkakarbonize na dito sa ano.
Isi-secure din natin yan. Then after nito, kung wala pa rin, ang susunod natin na step ay dito na tayo pupunta sa sa mga transistor, kasi napansin ko din, hindi ko nakita to kanina, ilawan nga natin. Ayan nagsimula na rin mag-leak yung yung mga transistor, nagsimula na rin magkaroon ng corrosion. So pagpapalitan natin yan, to, may mga konting na rin konting corrosion na sa paa. Malikot yung kamay ko. Ayan, nagkakaroon na rin konting corrosion dyan sa puno. So 6 yan kada channel. Ayan, sasabay na natin itong kabila para iwas hassle, para isang gawaan na. So try muna natin to, magpalit tayo ng transistor, din linisan ko yung circuit, din testing ulit tayo. Yung transistor niya na tinanggal natin, nakapagkabit na tayo ng ayan, nilinis na rin natin tong circuit. Kiniskis natin yung pagitan para iwas tingnan natin kung ganoon pa rin. Proceed tayo dito sa mga driver transistor o ano ba to, itong mga transistor na maliliit. Try na natin i-power on. Ayan, try natin mag-switch yung relay. Ayan. So meron pa rin mga boss. Ang susunod natin na gagawin ay magpapalit tayo nitong mga ito muna, itong side na to, pero para makasure tayo, i-inject nga natin tong kung tama yung natin, analyze natin sa speaker. Kung sure tayo, dito tayo mag-i-inject mismo ng kung kumalaskos, tama nga yung linya, tinatroubleshoot natin. Yun ko muna, in-inject ko mismo dito. Tama nga, kasi itong isa tahimik ko. So tama nga itong linya na to. At yun, hanggang doon yan. Ito naman, dito yan, hilira na to. So actual natin palitan yung transistor para mabilis tayo. So saglit lang mga boss, cut kuli. Okay mga boss, nag-actual tayo pagpalit ng transistor. Yung 6 muna yan. Yan, testing natin ulit kung magkakaroon pa rin ng ragasak. Tika lang, ibalik nga natin. Na-confirm naman natin na tama yung natin. So try kong i-on. Ayun. Nawala na mga boss. Tap natin ang audio. So ito yun, pag tinatap mo, nawala na. Ibig sabihin, this time ang problema niya ay sa mga transistor na to. Kung alin dito sa sa mga part niya, kung alin dito mga transistor na yan, pwede natin alamin, pero pwede namang hindi. Pero ano bang pinapractice natin? But kadalasan kasi pag ganito, kung iisa-isahin mo, hahaba yung oras ng pagre-repair. Mura lang naman to, kaya palitan mo na yung 6. Pero ang ginagawa ko dyan mga boss, para maiwasan din na baka mangyayari yan dito sa kabilang channel, ang ginagawa ko, sinasabay ko na, kasi nagkakaroon na rin ng datag natin ng may mga konting na rin, corrosion na rin sa puno. So papalitan na natin yan. Hindi pa naman technically sira, pero maganda yung agapan na natin. Kasi maniwala kayo mga boss sa mga nakapagpagawa na sa akin dito. Kahit gaano ko kasinop sa gawa, minsan may backjob pa rin. Hindi maiwasan yun. Pero kahit pa paano, mabackjoban man tayo, sigurado tayo na alam ng customer na ginawa na natin yung maganda para sa amplifier. So yung mga dapat agapan na na bagay ay inaagapan na natin, para kung sakali hindi na tayo magka-backjob doon sa mga ginawa natin. Maaring sa ibang bagay na lang. So ito ang napalitan natin, itong 6 na to. Then isasabay ko na lang to pagpalit para sigurado tayo. So ngayon okay na siya. Nawala na yung ragasak. Tapos testing na lang natin. Dahil gabi ngayon, bukas na tayo mag audio test. Pero palitan ko na to, tapos actual test na tayo bukas. Kasi anong oras na ba to? Mga na mga boss, mga 12:30 na ng madaling araw.
Ganun talaga minsan pag may ginagawa tayo. Hindi ko pwedeng i-record ng ano kasi hindi nga ako mabagal nga ako magtrabaho. At hindi lang naman hindi lang naman yung repair yung obligasyon ko sa maghapon. May mga ibang obligasyonis pa tayo na Pero balang araw siguro gawa natin ng video yan para malaman din ng iba. Gagawan ko talaga ng isang video yan. Papaliwanag natin kung bakit ganun. Okay? Haba na, napakwento na naman. Okay, palitan ko lang tong then bukas actual tayo. Mga boss, so hindi ako mapakali, tinisting ko talaga ngayon. Ayun yung pinagpalitan natin ng transistor. Ngayon, nagtesting tayo ng maliit na speaker para hindi naman bulahaw. May napansin lang ako dito mga boss. Hindi pa pantay ang tunog, ano ba yan? Tingnan mo. Tingnan niyo mga boss. Ano ba yan? Naglulus? Ano ba to? Pag dito sa left, patapos na yung kanta. So dito sa right, mahina. Pag nilagay natin sa left, mas malakas. Lakasan natin ng konti. Ayan. So pag dito, sobrang lakas. Ngayon, para malaman natin kung kung dito ang problema, mag-audio trace muna tayo mga boss. Tika lang, hanapin ko lang yung pang audio trace ko. Tapos ayan yung pang audio trace natin. Mag-inject tayo dito, pero dito lang para mas maliwanag. Tingnan natin kung left or right yung may malakas. Sa muna. So yung left naman ang mahina dito. Try natin dito sa right. So dito pa lang sa output mismo ng preamp at preamp or tone control, hindi natapantay ang tunog. Try naman natin yung input galing sa input selector dito. Yan. Try natin kabila. Pantay naman. Parang pantay naman. Try natin dito sana. Medyo mahina na dito, pero try natin. Ito lang. Lakasan natin. Kasi kailangan mas malakas ang volume dito. Parang pantay naman. Parang pantay naman dito mga boss. So tingnan nga natin yung balance. Nakagitna naman. Nakagitna naman yung balance natin. Ano ba yun? Nag-auto focus. Tayo natin matapos yung sunod na kanta. Pantay. So ibig sabihin
Nasa ano mga boss, nasa dito ang problema niya. I-check ko yung mga potentiometer na kinabit ko, baka may depekto. O double check ko lang mga boss. Mga boss, chinik up ko tong potentiometer na kinabit ko, inisa-isa ko pag tester. Halos pantay naman lahat yung ano, kumbaga sinagad ko muna ng ganon. Yan. Then chinik ko sa tester dito. Yung ano niya, yan. Nakikita no. Okay natin dito. Pantay naman lahat kasi bago to eh. Ayan. Kabilaan yan. Yan. So same din yan nung sa kabila ko pinihit. Same din sila ng ano. Sa tingin ko wala sa potentiometer ang problema. Try natin tingnan tong ano. Itong dalawang capacitor kasi pag may isa ditong may sira, humihina talaga. Tapos i-check din natin tong ano, mga maliliit na capacitor ito. Yung input capacitor yan, yung 50 volts natin microfarad, ito din 50. Para sigurado actual natin palitan to. Yan. Actual natin palitan. Mga boss, nagpalit ako dito ng capacitor, dalawa, walang nangyari. So hindi inopcam ko na, inaudio trace ko. Dito pala sumablay yung bagong kabit nating potentiometer. Titingnan nyo yung palo nya, hanggang dyan lang. Itong isa naman, yan, hindi pantay yung delivery nila, nakasagad pareho yan. Ibig sabihin may defecto tong naikabit natin na volume. Magpapalit din ulit tayo ng ano, another volume. Testerin na natin bago tayo magkabit ulit ng ano. Tika lang, kukuha ako. So nangyari mga boss, kumuha tayo ng panibago. Sinagad ko muna, tinister ko na at para ma-check kung pantay yung palo. Yan. Yan. Okay. So pantay naman yung palo nya. Baba natin. Yan. Okay. Okay, papalitan natin ulit itong volume na ano, kinabit ko kasi sablay talaga ito eh. Kung mapapansin nyo yung palo nyo, sa kabila okay, sa kabila ayan, kunti lang. So palitan natin, bagong bago yan mga boss, yung kinabit ko may defecto. Kaya minsan may mga nagdi-DIY tayong ano, may mga nagdi-DIY na technician, tawag dito, minsan nalilito sila kasi sabi nila tama naman yung kabit nila, hindi gumana o umusok o ano. Ang lagi ko naman sagot dyan, may mali talaga dyan. Kasi kung walang mali, ibig sabihin aandar siya na maayos. At minsan mga boss, ang pinakamasakit na part na mangyari sa isang technician, yung makabili tayo ng defective na pyesa. So hindi mo naman machichik lagi yan, lalo na kung ano, minsan tiwala ka na lang sa supplier mo na okay yung ano. Katulad nitong volume, hindi naman natin to pwede nang i-return kasi nahinang na. O halimbawa sa online natin nabili, hindi ka agad makakapag-return ng ano, ng nabili mo. Ganon din halimbawa sa akin, stock to. So kung mga ilang buwan na sa akin to, tapos ngayon ko lang kinabit, hindi na rin i-honor ng tindahan niya na pinagbilhan nyo. So mangyari dyan, logi. Yan ang sinasabi ko sa mga ano, sa mga na pumapasok sa electronics sa pagre-repair. Hindi po laging happy ending dito, o hindi laging ano, happy lang. So makakaranas din kayo ng abono, lugi sa pyesa, o kaya lumala yung sira na ginagawa nyo. Hindi po happy ending lagi yung ano, pag-electronics, sa totoo lang. Sa ngayon siguro kung nagsimula kayo na tinamaan kayo ng swerte at puro mga gandang bagay ang nangyari, okay yun. Pero imposibleng sa buong karera nyo bilang technician hindi kayo makakatikim na logi at saka abono. Katulad nito, di logi na ako dito kasi hindi ko naman may babalik na. So palitan ko to. Titingnan natin kung pumantay yung tunog nyo pag ano.
Itong ginagawa natin dati na tampered na yung board nito. No choice na tayo kasi tampered na yung board. Dahan-dahan na ako, baka lalo pang lumala yung pagkatuklap. Minsan nangyari din yan dito sa mga potentiometer. Naka-encounter din ako ng ganyan. Minsan kasi mga boss, maramihan yung nabibili mo, hindi mo naman na-check isa-isa yan eh. Kung ano eh, kung may depekto. Pero try ko nga pag magtanong ako dun sa binila ko, paano pala kung may kunting Pero ano kasi ito eh, carbon base kasi pwedeng sabihin nila na sa pag-transport nyo na, sa pag-stock nyo na sira. Sa mga ganitong hindi ko lang alam na kapag return yung lalo na kung bumibili tayo, maramihan naman, hindi ka naman pwedeng halimbawa, bumili ka ng potentiometer, mga 100 piraso. So hindi mo naman ma-check isa-isa yan na abala yan doon sa nagtitinda at saka sa pagbili natin. Kung isa-isang daan, titisirin mo isa-isa. Ano talaga yan. Kaya tatanungin ko yung mga binibilhan ko kung paano ko maka-encounter ng tatanungin ko pala, paano ko maka-encounter ng potentiometer na sablay, pwede bang palitan o kausapin ko pala kung pwede. Sana ba yun ang natin, yung tanggal na, tinister natin So ito, wala pang hinang. Kita mo yan mga boss. Nagkalas-kalas pa ako dahil lang sa depektibong Kaya sa susunod talaga, pangalawa na to na nakalusot sa akin. Kaya sa susunod bago magkabit ng potentiometer, tester muna siguro. Testerin muna. Nangyari kasi sa akin mga boss, naging kampante ako. Tiwala na bago, walang problema. At diretso kabit na. So nakakalimutan na natin tester muna bago ikabit. Kumpiyansa na walang problema. Yan ang mali ko. Dapat tinister ko muna. Pero sa ganito kasi okay lang masiraan ka ng volume kasi mura lang naman. Pero kung malalaking pyesa na masibak sa'yo, like transistor, mga lalaking capacitor, yun ang mahirap kasi medyo may na talaga siya. Mataas-taas na yung presyo nun. Pag yun ang abono natin, kawawa. Halimbawa, power transistor, masibakan ka dyan ng 4. Kinabit mo, sibak agad. Yari ka nun. So ano na susunod na gagawin natin? Testering ko uli mga boss kung pantay pa yung baka naman doon sa nasobrahan sa hinang kaya nakakaganon. Okay, pantay naman yung reading niya. Baba natin. Okay, pantay naman. So mag-audio trace tayo. Power on ko ulit. Dito na tayo mag-audio trace sa dito na. Copyrighted yun. Naka na tayo. Okay.
Pantay na mga boss. Pantay na ang tunog. Dito na lang sa pinaka speaker, subukan natin kung okay na. Okay. Okay, pantay na. Pantay na ang tunog mga boss, at siguro bukas bukas natin malalaman yung pinaka nito actual testing talaga doon sa speaker. Ito kasi maliit na subwoofer, pang ano lang, para bukas konti na lang yung gagawin natin dito. Nangyari, nadagdagan tayo ng isa pang trouble dahil sa depektibong volume na ginawa natin. Tapos ano pa ba yung mga ginawa natin dito, i-recap muna natin. So napansin natin pagbukas, putol na yung paa nito, 33, at nag-assume tayo na dyan ang problema doon sa kaluskos. Di napansin natin yung capacitor talagang bloated na itong dalawa, kaya napilitan tayo magpalit. Din maalikabok na masyado, hinugasan na natin, tapos sinabay na natin pagpalit ng mga potentiometer kasi sabi ng may-ari sumasabay na din pati yung volume. Yung selector switch, yan mga selector switch, sinabay na natin pagpalit para iwas problema. Tapos tinisting natin, ayun mga boss, tawag dito, may problema pa pala. Andun pa rin yung trouble niya na pumuputok-putok. Kaya ang ginawa natin, nagpalit tayo ng mga transistor. Inuna natin dito sa A940, wala. So nag-actual tayo pagpalit ng maliliit na transistor. Doon natin nayari yung trouble niya. Then sinabay na natin. Then bandang huli, hindi pa pala pantay ang tunog dahil sa depektibong volume. Parang naparami-rami ata ang sira ng amplifier na to. Pero yung puputok-putok, obserbahan ko pa yan kung babalik pa yung trouble niya. Kadalasan naman kasi yan sa mga Concert 502A. Pero mas malala ang problema sa mga Kevlar. Sa mga Kevlar na GX5, GX7. Naku po, ang sakit sa ulo at saka ang hirap patinuin ng mga amplifier na yan. Buti dito kahit papano sa Concert 502A na madali nating matumbok ang sira. Pero doon sa nabanggit ko na Kevlar GX5 at saka GX7, naku po, ang hirap patinuin yan. Alam yan ng mga customer ko na nakapagpagawa ng Kevlar. May mga customer ako na nakapagpagawa ng Kevlar na minsan nakakailang balik sa akin. Minsan ubos oras. So mga boss, bukas lang tayo mag-testing. Line SD card mode. So ayan mga boss, ayos na tong ginawa nating amplifier. Wala na yung ragasak o yung kaluskos na tunog. Hindi lang na-testing natin nung ginagawa natin kanina kasi madaling araw na. Ngayon nagbukas tayo mga 10 AM, tinisting ko. So far inobserbahan ko siya, kanina ko pa ito ginagamit wala naman. Saka lang natin binidyo ulit kasi pag open ko na siya, pinatugtog ko muna siya habang may mga kausap tayong customers. Okay naman, wala na ako napansin na kakaiba sa kanya. Kaya ginawan ko na ng video. Kasi okay na siya. Lipat natin. Yan. So hanggang dito na lang mga boss yung vlog natin. At uulitin ko lang yung procedure natin ng repair, ganon. Una, kakalasin muna yung board sa mismong kaha. Kung masyadong madumi na at maraming kalawang, huhugasan, patuyuin. Pag napatuyo, saka tayo maglalagay ng mga pyesa na dapat palitan. Tulad ng mga potentiometer,
mga kinalawang na pyesa, then assemble natin ulit din testing. Kung may problema pa, saka lang tayo magto-troubleshoot para mas maaliwalas mag-repair at mas madali yung maghanap ng pyesa. Pag madumi kasi parang dagdag pa sa stress. Pag ano, siguro sa mga nagmamadali o ano, pwede naman lang gawin nyo na i-repair na agad. Eh tayo iba. Ngayon, kung gusto nyo ng ganong style, pwede kayo magpagawa sa akin. Kung mamadali naman kayo at gusto nyo tumbok agad, marami naman tayong viewers dyan na ang gusto tumbok agad yung sira kung saan, doon lang mismo yung i-vlog. Hindi po tayo yun. Marami namang ibang technician. Kung hindi nyo gusto yung video ko, okay lang din po kasi sinishare ko lang kung ano yung mga dumadating na gawa sa akin. Wala po. Oo. May nagtanong na ano. So, yun lang. Sinasabi ko lang para sa simula pa lang kung sakaling ano, hindi gusto ng iba yung form ng ano natin kasi ba't daw kailangan hugasan pa, bakit kailangan pang palitan yung mga kinalawang kung gumagana pa naman. Kanya-kanya pong discard yan. Yung nagpagawa sa akin, yung nagdala sa akin dito ng amplifier, napanood muna yung video ko bago sila nagpagawa. Kasi kung hindi nila gusto yung format ng pag-repair natin, malamang sa malamang hindi na sila magpapagawa sa akin. Kaya sa mga viewers natin na hindi gaanong naintindihan, ay pagpasensyahan nyo na po. Lipat na lang kayo sa ibang channel. Fuse ka lang ano, ng Anong rice fuse? cooker. O, shoutout muna. Ha? Shoutout muna. Shoutout muna. Shout out! Shout out sa inyo dyan! Fuse ng rice cooker. Nag-vlog ka. Okay mga boss, hanggang dito na lang muna tayo.